So, dun na nga yung sinasabi natin kanina, yung miracle sa Cana. Mula doon sa lugar ng pinagtawag o pagtawag kay Jesus Christ sa mga disipulo niya, and then pumunta dito sila sa part ng Cana o Cana. Meron niyang merong namimiloso pong pastor, sabi niya biblical daw ang live-in. Dahil pinakita niya yung Bible, nabasa daw. Pilosopo pala yun, hindi, kwento lang ng pastor. Pero may pilosopo siyang na-encounter, sabi niya biblical daw yung live-in. Kasi pinabasa niya, sabi doon, ang kasal sa Cana. O, di ba? Ang kasal daw sa Cana. Abay ba? Sa Cana daw yung kasal. Yun yung parang sinasabi ang kasal sa Cana. So, kabaluktutan ng utak. Sobrang talino, nakakita ng loophole na sabi niya, okay lang daw makipag-live-in doon daw nga yung unang himala, ang kasal sa Cana. Iba takbo ng utak talaga ng mga tao, no? So, it is interesting that John is the one filling in the details of this early part of Jesus' ministry, since as the cousin of Jesus, si mother niya si Salome, Mary's sister. And as one who was included in Jesus' inner circle, nakabuo na siya ng inner circle, had access to the early information within the family and was probably present at many of these early events. His family relationship to Jesus also explained why he was given the care of Mary and not Peter. So John's describing a wedding feast taking place in Cana, which in the northern country, just west of the Sea of Galilee. Pinakita na natin kanina, no? Nasa western side siya. And Jesus was there with his family, including his disciple, and many of them whom were related to Jesus and each other. Kaya parang family doon. Marahil, bago sila lubusan na mag-boost na umikot ng 3 taon dyan sa Israel, kung saan nakarating pa nga sila ng Samaria sa upper part pa po yun. Syrian country. Opo. Marahil ay pinakilala ni Jesus Christ ang mga disciple niya sa kanyang ina. Pinakita na rin. And there is a question about Mary's attitude concerning what Jesus was to do to intervene when the wine ran out. Parang nakakapagtaka nga yun, no? Anong alam ni Mary? Bakit niya nilapitan si Jesus na, wala nang wine. Hindi kaya noon pa man ginagawa na ni Jesus Christ sa kanyang pamilya na pag wala silang wine or may special occasion kayang-kaya ni Jesus na parang manilang na he can turn the water into wine at times na kay gusto niya, di ba? So, parang iniisipin mo, anong merong confident kay Mary na sabihin niya yung kay Jesus Christ? Which is si Jesus naman ay na-offend that time na bakit mo pinangungunahan? Babae pa nga tawag niya. But it doesn't mean na she doesn't respect her mother. So, Jesus could do something and goes to... So, yun nga, she was confident that Jesus could do something and goes to him for help. Jesus responded that his hour has not come in. So, the sense that it isn't time to be fully glorified. So, his death, burial, and resurrection. What he says to her is that the matter is not her concern, but his. Kumbaga, ayan na. Wala na lang is dito. 30 years old ka na. Mag-start ka ng gumawa ng miracle. Parang ganun Parang pinapangunahan siya. Parang ganun. So, if he does something, it will be directed of the father and not by the pledging of his mother. Kumbaga, ang gusto niya ay yung utos ng ama, kung ano ang nais ng ama. Parang pagpe-pray muna sana or hintay niyang leading ng ama na, sige anak, gumawa ka ng himala. Pero pinangunahan siya ng nanay. No? Na which is sometimes being a father, yung mga tatay na kapag ang tatay ay alam niya talaga yung role niya pag pinapangunahan siya ng asawa niya ba't mo pinapangunahan? Ako ang padre di pamilya dito, dapat akong masusunod. Parang ganun, ewan ko, parang ganun yung parang setting ng family na nangyari no panahon na ito.
And so we see Mary understand that he will do something, but only because it is given by God and not her. Kaya, ayun na. Alam niya rin na may gagawin si Jesus Christ eh. Pero nire-reveal niya agad, parang excited ba? Ganun. Alam ko nagagawa ka na, oh ito na yung time mo. So she prepares the servants to follow his instruction. O kung anong sasabihin ni Jesus, kung anong papagawa niya, gawin nyo. And ayun na nga. That was the time that the first miracle happened. At napakatindi. Bakit kanyo? Dahil maraming tao ng panahon na yun. There was a shortage. And then, marahil medyo malaki nga ito. Babasahin natin dito na medyo malaki din yung lugar na yan or tahanan. So, Jesus transformed water into wine and launches the miracle portion of his ministry within the circle of his own family, friends, disciples, and region. So, John says that at this point, his disciple believe in him. Yun ang sabi sa aklat ni Juan. So, maraming naniwala sa kanya. Pati ang disipulo, grabe paano niya nagawa na masarap na alak na itong tubig. So, John make a distinction between Jesus' brother and his disciple. So, at this early time, his brothers were not his disciple. Yung as in yung brother Akin, yung direktang anak, hindi yun ang disciple niya. And this is the end of his first northern or Galilean ministry. Pero may nagsasabi na si James talagang brother niya, na brother Salaman, itong si James, na meron siyang James na talagang brother Salaman. So, in the next chapter, we will see Jesus leave the north and head towards Jerusalem again for his public ministry appearance there. So, ayan yung first miracle niya sa Cana. So, ang tanong, anong klaseng ba yan? Wine. Kasi maraming tao nga na nagsasabi, lalo na yung mga manginginom. Si Jesus nga, ng wine eh. Gumawa ng wine. So, ayun. Yun yung problema ng mga tao ngayon eh. Ginagawang parang pamiloso po yung wine. So, kayo, ano bang masasabi nyo dyan sa wine issue na yan? At anong klaseng wine itong nilikha ni Jesus Christ? So, ibig sabihin ba niyan ay gustong lasingin ni Jesus Christ yung mga tao nung panahon ng kasalan? Kaya yun. At meron akong article about dito sa wine, no, na may iba't ibang klaseng wine na tinutukoy sa Bible, in the Old Testament, in the New Testament, at patungkol sa mga wine na ito ay ipopost na lang din natin sa ating page sa Mobile Bible School. Ito, tignan natin yung Greek word ng salitang wine sa aklat ng John. So, he made water into wine. Ang nakalagay doon ay oinos. Yung oinos dito ay wine. At meron ding sweet juice na glucose ang tawag po doon. Glucose. Yun yung sweet juice na wine. Tinatawag na new wine. Halimbawa, dun sa Acts chapter 2 verse 13. Yun ay new wine. At yung sinabi naman na yung sinong masakitan tiyan, sabi ni Timothy, uminom kayo ng alak. Ano bang alak yon? Oinos yon. Oinos ang tinutukoy doon. Meron ding so maraming klaseng wine dito, i-share na lang natin po. Majority or generally, ang oinos, it's either sweet or strong or new. Yun yung oinos, parang general term na salitang alak. Pero anong klaseng alak? May alcoholic, merong mula sa vinegar na alak o mango na alak, maraming klaseng alak. May beer, alak din ang tawag nila doon. Chemical, lambanog, alak pa rin.
Kaya yung oinos ay specific, ay general. At glucose, yung talagang sweet o juice. Pero ang mababasa natin sa John chapter 2 ay hindi glucose kundi oinos. Okay, kaya kung sasabihin natin na marahil yan ay matamis, hindi naman talaga specific, pero possible na ganoon. Possible. Kasi talagang nasarapan yung mga tao, hindi nila akalain na kaya nilang mag-cater ng ganyung klaseng alak. So, lesson na po tayo. Anong matututunan natin dito sa atin pong pinag-aralan? Nawa ay may na-reveal po sa atin or merong rhema na may iwan. So, practical lesson sa ating session for this night. We can draw some practical lesson from this event or in Jesus' life, especially in the area of evangelism. We see some ways that Jesus drew people to Himself. So, ways that are still relevant and possible today. Diba? Kapag nangaral ka, marami pa rin taong uhaw. And kami po ay nagpipreach din sa mga kalsada. Active din tayo na nagpipreach sa palengke. Ay, yung hindi nanghihingi tayo pang nagbibigay ng lugaw opo, sa mga nag-tricycle driver, ganyan. At sa bus, naranasan ko rin nag-preach po sa bus na hindi naman nanghihingi, basta nag-preach lang. At makikita mo na bagamat hindi lahat makikinig, meron at merong uhaw. So, the Word of God can still draw people to Himself. Hindi sa atin. Hindi sa atin sila maakit kundi sa salita ng Diyos. Tayo ay instrumento lamang ng salita ng Diyos. So, we have to preach the gospel of the kingdom that Jesus Christ is Lord. So, the first thing Jesus did was to demonstrate who He was. Sino ba siya? He is the Lord. And by the witness of the Holy Spirit and the Father, He is the Son of God. So, today, the first thing we should establish in any study or debate or teaching is that Jesus is the divine Son of God. Amen? If this point is made, and then all others will flow from it. If not, then it doesn't matter. Di ba? Yun ang pinaka-importante. Jesus Christ is the Son of God, and even the beloved or the begotten Son. Di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kung nagkakasundo tayo doon, edi praise the Lord. Mayroon man tayong hindi pinagkakasunduan na maliliit na bagay, bahala na si Lord dyan. We can settle, pero it will never be settled. Hanggang sa pagdating na ng Panginoon, di mo mapagkasundo yung ibang pinag-uusapan natin na mga patungkol sa mga nawawala bang kaligtasan o hindi. So, the importance of obedience. The Bible is not for discussing. It's for obeying. Amen po ba tayo dyan? Doon natin makikita na obedience talaga ang pinakita ni Jesus Christ. Hindi siya naman na nakipagtagisan na ako pinakamagaling dito, akong prominente, akong pakinggan nyo. Mali ang taong yan sa kanyang pinangangaral. Minsan, kahit sa preaching, para tayong mga debatista na . Instead na turuan natin ng miyembro minsan na sumunod sa Panginoon. Ribat na lang ng ribat ng naririnig niya kasi babad siya sa kakapanood ng debate. Kaya ang naipapasa sa mga miyembro din sama ng loob sa hindi nila kaparehas ng paniniwala. Kapatid, higit sa kaalaman ng utak ay yung karunungan kung paano natin isa sa pamuhay ang salita ng Diyos at kung paano sumunod ang anak sa kanyang ama, ay ganun din dapat tayo. Yun ang dapat na mas higit nating ipangaral. At huwag nating kakalimutan yung tinatawag na kabanalan. Amen? Hindi naman pagalingan ang paglilingkod, kundi pababaan. At hindi naman pataasan, kundi pabanalan. So He wants us to obey it, and when we teach others, we should be leading them to obedience. Then, it starts at home. Jesus' first follower and disciple were family members. Pamilya, di ba? Kaibigan.
Hindi agad punta sila doon sa may mga kaaway nila tapos in-evangelize nila yung kaaway nila. So, impulse talaga sa mga tinatawag na kakilala yung mga K niya. Na-involved din ako sa mga networking. Sino yung mga K mo? Yun daw ang puntahan mo, network mo, kapamilya, kay, ka, kapitbahay, kakilala, kaibigan. Yan ang mga K mo daw na inner circle mo, yun ang i-recruit mo. Salita ng Diyos, yun din dapat ang unahin natin. So, saving the world begins by saving yourself and your family, your neighbor, your body. I'm sorry to say yung salitang saving yourself. We cannot save ourselves. Pero galing ito kay kay Bible TV, copy paste. At yun yung ating pinaka-manual din. And etc. Effective evangelism is not about program or project. It's about people sharing with the people close to them. Amen po ba? Kaya nalulungkot ako sa mga maraming barkada na takot silang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon dahil mismo sa sarili nila ay hindi nagliliwanag. Kaya nakakalungkot mga kapatid na still may mga Kristiyano pa rin na gano'n na may chance sana na maakay niya ang kanyang barkada pero siya mismo hindi mailayo ang sarili niya sa kung ano yung ginagawa ng mundo. Kaya talagang yun ang dapat nating tutukan na ipanalangin. Hindi naman kahit sabihin natin na linggo-linggo siyang nagsisimba, hindi member ang gusto ng Panginoon na kunin natin at evangelize. Kung bakit tayo mag-evangelize, to make disciple, hindi to make member. Kaya hindi paramihan ng hindi paramihan ng miyembro ang iglesia, kapatid. Paramihan yan ng disipulo. Disciple ang gusto ni Lord. Go and make disciple, hindi go and find yung member. Ang pinakamasakit pa minsan, yung disipulo na mula sa ibang iglesia o leader ng iglesia na mula doon sa kabilang lugar o miyembro ay yung pang nililiwliw or kinukuha. I'm sorry, Tagalog yun. Binibingwit ng ibang mga pastor. Hindi porke maganda ang tugtugan nila sa kabila. Akain nila, mas maganda dito, di ba? O may ilaw-ilaw kami. Kahit naman silent night yung mga nandyan at naghihimnal lang kung makita mo na talagang buhay ang patotoo nila. Aanin mo yung nag-8-8 dyan sa loob ng kapilya. Tapos pag uwi, 8-8 din ang lakad nila dahil lasing. Di ba po? Kaya disciple ang kailangan po natin, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon at alam po na ang Lord ay nangusap sa bawat isa at nawa mag-apoy din ulit tayo sa ating pong paghayo at gamitin nawa ng Panginoon kung ano ang ating kakayanan. Hindi kailangan na ikay magaling, ang kailangan mo lang ay sabihin na sa iglesia na yung inaaniban sa iglesia kung nasaan ka sumasamba ay buhay ang Diyos dahil may nakikitang pagbabago. At kung hindi mo nakikita yon sa iyong loob na iglesia, magsimula nawa sa iyo, huwag mo hanapin sa iba. Sa iyo magsisimula. Magsilbi kang liwanag bilang ilaw upang makita ng mga taong mabubuting gawa natin at maluwalhati ang Ama na nasa langit. Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16. So, purihin ng Panginoon. Ang babasahin natin for the third main topic ay screenshot nyo po. Ipopost ko po ito sa ating pong page upang gabay sa ating dapat na basahin. Meron po ito sa student workbook. Kung gusto nyo po, i-print nyo po. Nasa 50 plus lang na pages po ata yun. Hindi lalapas ng 60. Kaya pagtsagaan natin i-print. No, kahit black and white na yan, basta mahalaga meron po tayong gabay na titignan-tignan kapag medyo natataliwas ka na ng lakad mo, tignan mo ang lakad ni Kristo. So sa next po natin class is about the public ministry of Jesus Christ from first to second Passover.